Tulong pa sa ating mga kababayan, Doc. Oo, kasi ang nakikita ko, lagi na lang maraming lumalapit sa akin ang sinasabi, Doktora, nahirapan daw sila sa PCSO, sa DSWD, o kaya nabigyan na sila, pero hanggang ngayon, kulang pa. So ngayon, makikita po sa mga nanonood po, kapag po kayo ay nasa hospital at kailangan ninyo ng hospital, kumbaga request para sa pagdagdag sa pagbayad yung hospital bill, so kailangan lang po, gagawa lang po kayo ng letter of request. At dapat merong medical abstract na mula po sa hospital. And then, yung hospital bill, statement of account, dapat naka-certified true copy at final bill. Ibig sabihin ng final bill, nakadeduct na ang PhilHealth at nakadeduct na yung senior citizen o PWD. And then, kung sakali naman, kung kayo naman ay nasa hospital pa at pinayagan kayo ng hospital na mag-issue sila ng promissory note at kayo ay nakalabas, po pwede yon. Pero once kayo ay kung kayo ay nakalabas na sa hospital at nabayaran na ninyo, hindi na po kayo makakahingi. Hindi pwede reimbursement. Hindi pwede reimbursement kahit sa PCSO, DSWD, kahit dito sa Presidential Action Center. Kahit dito sa Caritas, hindi pwede reimbursement. So kailangan, kung talagang hindi pa kayo, kung hindi nyo kayang bayaran, mag-promissory note kayo kung pwede nyo pakiusapan yung hospital. And then kanina nabanggit ko yung hospital na yun, dapat tatanggap ng GL. And then dapat meron din social case study, yun na, medical abstract, social case study na talagang hindi nyo kaya bayaran yung hospital bill. Certificate of indigency, hindi naman necessarily sa pupunta pa kayo ng DSWD. Pwede naman ang iyong barangay chairman ang mag-issue sa inyo na kayo ay talagang walang kakayahan, nahirap kayo na hindi talaga yung bayaran yung hospital bill. And then photocopy ng iyong valid ID, government ID, na talagang kayo ay ikaw yun mismo yung pasyente. Okay. Tapos, at ang isa pa, dapat lahat ng mga papeles na ipapakita po ninyo ay original. Kung hindi original, dapat may tatag ng hospital, ito ay certified true copy. So, ano-ano mga papeles na meron na pwede ibigay sa inyo ng Presidential Action Center? Number 1, hospital bill. Number 2, kapag nagbibigay din sila para sa hemodialysis. Okay. So, hemodialysis, bigyan po sila ng ang hinihingi ng Presidential Action Center yung monthly price quotation. Kung sa loob ng isang buwan, sa isang buwan, ilang beses po kayo nagda-dialysis. And then kung kailangan ninyo ng erythropoietin, yun ilalagay din po ninyo. At ganoon din social case study. And then sa mga pasyente na may cancer, ito po ay chemotherapy. Nagbibigay din po ang Presidential Action Center na chemotherapy dahil meron na po silang nakausap aside from Globo, meron pang ibang ay importer na mga gamot sa pang-cancer na tumatanggap ng guaranteed letter. Kaya ako po ay talagang kumbaga masaya po ako na mas marami matutulungan ng Office of the President. Yan po, at treatment protocol, dapat po mayroong treatment protocol kompleto. Pero dapat mauuna muna ang PCSO, DSWD. Kung sinabi ng PCSO o DSWD hanggang doon na lang kaya nilang ibigay, dito papasok ang Office of the President. Ngayon kapag dito sa PCSO, Doktora, paano yun? Tuwing pumapasok ako sa website nila, hindi ako makapasok o na sinasabi puno na o talagang wala na, hindi na nila kayo ma-cater o mabigyan. Ang gagawin po ninyo is screenshot po ninyo kung ano ang nilagay ng PCSO. Pag sinabi ng PCSO, wala na. Para yan lang po proof na ipakita ninyo sa Presidential Center na kayo ay nag-try na lumapit sa PCSO kasi sa DSWD para matulungan po kayo. So after chemo, tapos yung mga na-aksidente, medical implants, o kaya mga devices, meron din, pwede po din ninyo i-request yan sa Presidential Action Center, mga implants yung mga nilalagay sa, di ba, mga dabalian ng buto. Opo, aksidente, ayan, oo. Tapos sa laboratory din, pwede rin. Let's say, kung kailan ninyo magpa-CT scan, MRI, o yung mga blood chemistry na yung mga ubot ng mahal, pwede din nyo ilapit din. Yan po. And then sa mga medicine, katulad kanina ni Marites, na yun, pwede din po sila lumapit sa
sa Action Center. Plus, yung sa Bureau of Funeral, pwede din yun. Pwede ninyo lahat ilapit yan. So kung ano mga papeles na kinakailangan, pumunta lang po kayo dito sa Radio Veritas at alamin po ninyo kay Ate Lina dahil meron na po siyang kopya. Lahat ng kopya meron na po siya. Oo, so pandagdag ha, para Pandagdag ito. marami kasi nagtatanong kung paano din lumapit sa iba pang mga institusyon tulad ng sa pamahalaan. So ayan po, pandagdag lamang kasabay pa ng tulong na ating ipinaaabot. Oo, kasi yung iba hindi na alam kung saan lalapit. Yes. So ngayon dito, talaga nakikita ko pagka siguro sa loob ng isang linggo, mga twice o thrice a week ako nasa Presidential Action Center, tinitingnan ko kung ano pwede na maitulong. At nakikita ko talaga punong-puno ng tao sa Presidential Action Center na humihingi talaga sa Office of the President. At ito naman ay sila inaasikaso talaga. Alright, so ayan, malaking tulong po para sa mga nangangailangan din, and we're looking forward sa panibago pang mga partnership o pag-uugnayan natin sa tanggapan na yan para makatulong pa sa mga nangangailangan, Doc. Okay? So, sa mga kapanalig natin na nanonood, maraming salamat po kay Pepito Alberto. Ayan, Doc, I'm watching. Salamat. Kaligay Reyes, Plus Erpida Makaspak, Norberto Capule. Salamat po sa inyo. At si Brother Louis Santos na nagpapabati kay Aldrich Poblete, happy birthday daw ngayong araw na ito. Doc, September 1, makakasama ka ba namin? Tingnan natin. Tingnan natin. Ayan. At binabati ko rin ng magandang hapon kay Miles Soriano Alcantara. Happy birthday At po. kay sa ating director na si Director James Mabilin. Amen. Alright. Mga kapanalig, maraming salamat po sa pagkakataon. At eto, papasok ang long weekend. Naway patuloy na magkaroon ng pagkakataon na magkasama-sama ang pamilya at magkaroon pa ng mas malakas na pananampalataya. Sa ngalan po ng Caritas Manila,